Bah, paano kaya ang Davao City ngayon? Yung Davao City at saka yung First District ng Davao. Yung Davao City mismo. Kasi nandyan yung Davao City at saka nandyan yung First District sa Davao. Alam niyo kung bakit? Kasi itong Davao City, sa pagiging mayor, ang tumatakbo dyan ay si Rodrigo Duterte, ngayon nakakulong sa ICC. Doon naman sa First District ay si Pulong Duterte na anak ni Duterte. So ang kalaban dyan ay yung magkapatid naman na abogado. Parehong lawyer yan. Attorney Carlo at Attorney Migs Nograles. Si Migs ang tumatakbong kalaban ni Pulong. At si Carlo ang kalaban ni Duterte. So, di ba? Ay ngayon, kaya mayroong development dyan at natanong natin kung ano mangyayari kasi si Pulong ay ang balita natin umalis na dahil matapos bigyan ng travel authority ng Kongreso 16 na mga bansa ang kanyang iikutin. At ang balita ko, babalik na lang siya sa May 10. O 2 araw na lang before election. So ibig sabihin hindi makakapangampanya. Ano, inabando na? Yung parang ganon. Kasi ganito po yan eh. Ang Kongreso at Senado, pag nagre-recess, hindi ibig sabihin yan, bakasyon sila. Nagre-recess yung mga yan at yan ang tamang pagkakataon at panahon na babalik sa distrito ang mga congressman para asikasuhin ang problema. Ayusin ang problema ng kanyang distrito. Konsultahin ang mga mamayan kung anong problema at anong kailangang batas. Alamin kung ano ang dapat gawin ng isang congressman na kumakatawan sa isang distrito sa buong Pilipinas. Yan ang purpose ng recess. Hindi nag-recess ang Kongreso at Senado para magbakasyon lang sila at magpasarap sa buhay. Hindi. Alam niya ng mga congressman ngayon at alam niya ng mga dating congressman. Pag-recess, yan ang tamang panahon para iyong ikutin ang buong barangay at lahat ng lugar sa distrito mo para alamin mo ang kanilang kalagayan, pangkabuhayan, seguridad, ano ang kailangan nila, anong dapat gawin na mga batas para sa kanila, ano ang dapat na mga programa at proyekto para sa kanila. In other words, pag-recess, dapat tutok. Dapat nandun ka sa barangay, nandun ka sa distrito para pangalagaan mo ang iyong mamamayan. Eh bakit ngayong nakareses ang Kongreso, si Pulong Duterte, ay umikot sa 16 na mga bansa. Dati 3 lang yata yun. Humingi pa ng additional travel authority. Ibinigay naman ng Kongreso. So walang bias, walang pakundangang ibinigay lahat. Kahit na parang hindi naman tama. Ibig sabihin, kung pupuntahan mo yung 16 na mga bansa, para saan yun? Hindi naman yun ang iyong distrito. Hindi naman yun ang iyong kinakatawan sa Kongreso para gumawa ka ng batas. Ang kinakatawan ni Pulong Duterte ay yung unang distrito ng Davao. Kaya siguro maaaring baka tinanggap na niya si Nograles na ang mananalo. Kaya ngayon si Nograles parang masarap ang kampanya dahil ang kalaban niya ay nag-iikot sa buong mundo. Siya naman ay nag-iikot sa barangay. O isang kayo? Doon kayo sa umiikot sa buong mundo? O doon kayo sa umiikot sa barangay at bayan? Or lugar? Yun po yung galaw ngayon ni Migs Nograles. Attorney Nograles. Kapatid ni Attorney Carlo Nograles na tumatakbong mayor. So yung ang kapatid na Carlo, parehong nasa Davao. Umiikot sa Davao City at First District para kanilang ikampanya ang sarili sa pagiging mayor at congressman. Yun naman kanilang kalaban, yung isa ay nakakulong at yung isa ay may ikot-ikot sa kalawakan ng mundo. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya kayong mga butante yan sa Davao, alam na ninyo yung gagawin nyo. Kung gusto nyo ang tunay na pagbabago, nandyan po nagpapakilala sa inyo magkapatid na Nograles na anak ng dating speaker. Baka po magbabago ang Davao, baka lalong uunlad ang Davao. Baka po yung unang distrito ng Davao ay lalong gaganda dahil yung nabalitang di umano'y 51 billion, di pa rin may paliwanag until now. Okay? Kung saan napunta. Ay alam nyo yung 51 billion na project, pag yan ibinuha sa isang distrito, ay mayaman talaga. Uunlad sana. Pero wala namang nangyari. Bakit matraffic at binabaha pa rin kayo? Di ba? So, nasaan yung 51 billion kung totoo yan? Although, yan naman lumabas na balita na pwedeng totoo kasi dahil sila nasa kapangyarihan nun. Siya ay congressman at ang kanyang ama ay presidente ng mga panahon yun. Okay? So, si
Dating Pangulong Duterte, medyo may edad na, 80 years old, hindi na bumabata, nakakulong pa, hindi natin alam kung kailan makakalabas. Kasi mukhang bibilangin ng taon, matagal po ang trial sa ICC. Napakabigat ng kaso. So, eto na nga po yung problema na ating nakikita kapag nanalo etong si Digong. So magkakaroon ng mayor ang Davao City nang hindi nakikita. Absent araw-araw. Kung sakaling maging mayor si Digong, sa loob ng 3 taon, hindi po masisilayan kahit ang kanyang anino ng kanyang mga constituents. Ngayon po, kunwari manalo din etong si Pulong, siya ang magiging congressman. Di okay, may congressman na. Ngayon, eto naman kanyang anak, vice mayor. Kung sakali po na manalong vice mayor etong si Baste Duterte, habang si Digong ay wala po, wala sa Davao, siya po ay makakapamuno pa din kung mananalo si Baste. Kasi nga, pwedeng ang pumalit na mayor ng Davao City ay si Baste Duterte. Kung mananalo, kung mananalo pa po. Kasi medyo sa pulso ng mga Davaoenyo, yung mga silent majority, medyo parang meron po akong nauulinigan na napapaisip po ang mga tao kung iboboto pa ba nila si Digong. Makikita nyo rin sa mga comment section ng aking video, meron po dyan nagdadalawang isip kung iboboto etong si Digong. Ito po kasi ang pwedeng mangyari. Kapag si Digong ang nanalo, wala. Diba? Wala eh. Ngayon, nakita na po ng mga Davaoenyo ang pamumuno ni Baste Duterte. At nako, hindi po maitatanggi. Hindi po ito kumbaga gawa-gawang kwento lamang. Meron pong mga nakakaalam niyan. Alam ng mga taga Davao yan. Hapon na pumupunta ng City Hall. Minsan naman hindi pumupunta, hindi mahagilap. Minsan naman, gabi lang nakikita. At nako, ito pa po matindi. Noong si Baste Duterte ang mayor po, hanggang ngayon naman siya mayor ng Davao, sa kanyang panunungkulan, 34 ba o 37 na tauhan po ng Davao City Hall, nagpositibo po sa pulburon. Sus Mariosep, kung ang tatay mo ang sinasabi na pinakamagaling na presidente na lumaban sa illegal na pulburon, bakit yung Davao? Meron pong tauhan ang City Hall na gumagamit ng pulburon. Diba? So, medyo nadidismaya po ang mga taga Davao diyan sa ganyang sitwasyon. Ngayon, dahil nga po itong si Digong ay wala, meron pong Carlo Nograles na kumakatok sa puso't isipan ng mga Davaoenyo. Ito po kasi, etong si Carlo Nograles, meron pa po itong natitirang term dyan po sa Civil Service Commission na parang 6 na taon. Pero mas pinili po niya na mag-resign sa Civil Service Commission at maging mayor. Nag-a-apply siyang mayor ng Davao City. Alam niyo po ba kung siya po hindi siya umalis sa Civil Service Commission, sigurado na ang kanyang lifetime na pensyon. Habang siya'y nabubuhay. Pag-retire niya, meron na siyang pensyon, lifetime. Pero hindi po niya yan inisip. Okay lang sa kanya, di bali ng walang pensyon, di bali ng walang makuha mga benefits sa kanyang early retirement o early resign dyan po sa Civil Service Commission para lamang po makapaglingkod sa mga Davaoenyo. Ngayon, ito nga kasi, Carlo Nograles at si Digong. Si Carlo Nograles, ito, 20 years na po ito sa public service.
Subok na to. Ano na yan, no doubt. Alam na yan ng mga malalapit sa mga Nograles. Etong si Mix Nograles, isa rin po yan sa mga magagaling ngayon na young guns ng House of Representatives. Ngayon, kapatid po niya si Carlo Nograles. Ito po, masasabi natin na isa ito sa mga magagaling at mga talagang deserving na maging mayor ng Davao City. At hindi po nito pababayaan ang Davao. Unang-una kapag nanalo, kunwari itong si Carlo Nograles, hindi ito absent. Laging nandiyan yan sa City Hall. Laging makikita yan ng mga Davaoenyo. Pag pinuntahan nila, etong si Carlo Nograles sa City Hall, andyan yan, mapaglilingkuran sila. Si Digong, kung si Digong ang mananalo, hindi nila makikita, puro sekretarya lang makakausap nila. Kapag ikaw ay mayor, dapat meron kang personal touch. Actually, kaya nga nagustuhan ng mga taga Davao si Digong kasi nga po, 'di ba? Lagi nilang nakikita. Nag-disguise pa nga ito noon as a taxi driver para makapag-ikot sa Davao City at makita ang kalagayan ng Davao sa gabi. Yan ang nagustuhan ng mga taga Davao kay Digong. Ngayon, paano ngayon yan? Kung si Digong ay nakakulong. Diba? So, walang Digong na magsisilbi. So, eto, si Carlo Nograles, ino-offer niya ang kanyang sarili para makapaglingkod sa Davao. At sigurado ko, sa tulong na rin ng kapatid niya na si Migs Nograles, pag nanalo silang dalawa diyan sa Davao City, sigurado ko, hindi po nila pababayaan ng Davao. Si Pulong Duterte, di ba? Mukhang nag-around the world na, mukhang sininop na, iniipon na ang lahat ng kanilang mga kayamanan. Lahat ng kanilang kaperahan. Pupuntahan na yata ang iba't ibang bangko. Yan ang nakita ko. Yan ang nababasa ko sa comment section pati sa Facebook, yan din ang mga usap-usapan na kaya daw po napakaraming pupuntahang bansa nitong si Pulong Duterte ay para daw po i-withdraw na ang kaperahan ng mga Duterte. Yan hindi pa naman po kumpirmado yan. Pero, diba, bakit ang dami mong pupunta ang bansa dahig lang naman nakakulong ang tatay ni Pulong. Diba, yun ang mapapaisip ka, bakit uunahin pa ba niya pamamasyal? Alam naman natin na si Pulong ay kumakandidatong congressman lang naman ng Davao, hindi naman siya for senator. Para mangampanya siya sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, di ba? Kaya ito'y palaisipan po talaga kung bakit ganyang karami ang pupuntang bansa ni Pulong. Ngayon, balik tayo dito. Kung laging absent din etong si Pulong, hindi nga natin to nakikita sa House of Representatives, hindi natin to nakitang umaten man lang ng mga hearing, ng iba't ibang committee ng House of Representatives. Nako, lalo pa ulit kapag nanalo to. Mauulit lang ulit at lagi lang itong maglalamyerda. Lagi lang itong maglalakwatsa. Di doon na tayo sa makikita natin. Diba? Mix Nograles, Carlo Nograles, magkapatid yan. Hindi po yan mag-iiwanan sa serbisyo publiko. Hindi po pababayaan ang Davao City. At lalong-lalo na, meron kayong mayor at congressman na nandiyan lang po sa Davao at pinaglilingkuran po kayo. Hindi ang kanilang pansariling interes at hindi lang para sa kanilang pamilya. Mabigat po yan. Matagal. Hindi huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng inyong mga kakampi na mga DDS na uuwi na, papauwi na. Paano uuwi? Wala naman pwede magpauwi dyan kundi ICC. Sabi ng ICC, merong sapat na basihan para siya makulong. At kaya nga itatrial na magsisimula ng September. So, yung mga propaganda na kung sino dyan na makakalaya, makakalabas, palalayain na, puro fake news yan. So, kung pag inihalal nyo si Duterte, di ang mayor nyo nakakulong. Ayan ang mangyayari sa Davao. So, bahala na kayo. Kaya ko lang napapag-usapan at natatanong kasi
kinukumpara lang natin yung magkapatid ni Nograles nandiyan sa Davao kumakampanya para maging mayor at maging congressman. Yun ang mga mag-ama, yung isa ay nag-iikot at yung isa naman nakakulong. Ay saan kayo? O di ba? Kung gusto niyo ng kaunlaran at development, kay bahala na kayong taga Davao kung ano inyong pagpipilian. Sinasabi ko lang kung ano ang sitwasyon. Para sa ano ba ang gusto niyo? Yung araw-araw niyong makita ang inyong mayor at inyong congressman, linggo-linggo? O yung nakakulong o kaya ay umiikot sa kung saan-saan, kalawakan, na hindi na rin natin alam kung bakit umiikot ng ganyang karaming mga bansa. Okay? So, ito yung Duterte laban sa mga Nograles. Nograles laban sa Duterte. Yan ay hindi rin magkalayo. Magkakamag-anak din yung mga yan. Pero ganyan talaga ang politika. Kahit na local issue yan, local politics sa Davao at unang distrito ng Davao, national because mga Duterte ang sangkot dito. Kaya pinapaalala lang natin dahil tuloy na po ang kampanya, okay, bahala na kayo na mga botante, pinapaliwanag ko lang po ang sitwasyon. Nasa inyo kung sinong iboboto po ninyo. Malaya po kayo para sa inyong kalayaan, inyong development, kaunlaran, katahimikan, kayong mga botante sa Davao City at sa unang distrito. Kayo ang makapagpapasya kung sino ang gusto niyong susunod na mayor, susunod na congressman. Nandyan po yung mga nagpapakilalang gustong maging mayor, congressman, at kinabi ko na kung sino-sino mga pangalan yan. Please comment, react sa isyong ito. Alam kong hindi lang taga Davao, marami pong mga mamamayan sa buong mundo na taga Davao. Okay? Mga OFW taga Davao, mga Pilipino sa abroad may kamag-anak sa Davao. Marami mga taga rito sa Metro Manila, taga Luzon, Visayas, Mindanao may kamag-anak sa Davao. Kalat na kalat po ang lahi, di ba? Kaya kayo ang makapangyarihan dito, kayo po ang aming binibigyan ng information dito. Nasa sa inyo yan. Kung paano nyo igabay ang mga butanteng kamag-anak nyo, paano nyo pangalagaan at proteksyonan at sabihan ang inyong mga butanteng kaibigan, kamag-anak yan sa Davao City, this coming election, malaya po kayo. Exclusive sa bawat butante ang karapatan at kung sino ang kailang iboboto. Ang punto ko lang dito, kaya kung tinapik ito, ay para meron kayong pagpilian at saka kung ano ang sitwasyon ng kandidato. Yung nasa Davao or nasa malayong lugar. Kayo na po ang bahala. Please like and share ang video. The end of the day, syempre, mga taga Davao pa rin naman ang magdedesisyon niyan, di ba? Hindi naman natin pinapangunahan ang mga Davaoenyo. Ang atin lang, concern lang tayo na magkakaroon sila ng mayor na laging absent, 'di ba? 'Yun naman po ang pangit. Magkakaroon sila ng mayor na hindi nakikita, hindi nakakapaglingkod ng tama at nako, ang mga sekretarya lamang ang kanila makakausap. So, diyan po sa sitwasyon na 'yan, ang gusto lang natin ay mapaayos ang Davao na maalagay po sa kamay ng mga tao na makakapaglingkod ng maayos. Kasi nga, alam natin malakas naman talaga si Digong. Kumbaga, 50-50 ang laban ni Digong ngayon sa Davao. Pwedeng maging landslide victory, pwede rin namang manalo etong si Carlo Nograles, kung iisipin ng mga taga Davao na magkaroon ng mayor na nakikita nila, di ba? So, sila talaga magdedesisyon. Ngayon po, isa po sa pinaka-importante dito, kapag ikaw ay nanalo na mayor, di ba? Ay ikaw ang makikita ng mga bumoto sa'yo. Ngayon, kung ang makikita nila, let's say, manalo nga talaga si Pulong, at itong si Pulong ay siya ang papalit na mayor sa kanyang ama. 'Di ba? Pwedeng mangyari na siya ang manalong vice mayor. So kapag po naging absent etong si Digong, pwede na pong palitan ni Pulong 'yan. Kung panalo si Pulong kung lang naman, kung panalo si Pulong kasi wala akong kilala na mga kumakandidatong vice mayor diyan po sa Davao. Hindi ko kilala kung sino yung mga kumakandidato na vice mayor. So, hindi ko alam kung si Pulong ba ay malakas o hindi. Basta ang alam ko lang, si Digong ay sigurado na talagang malakas. At malakas din ang kanyang kalaban na si Nograles. Ngayon po, bakit kaya hindi ito gawin na pagkakataon ng COMELEC
Diba? Na kapag itong isang kandidato ay nakulong, nakasuhan, o kahit nakasuhan man lang, nakasuhan ng isang kaso na merong penalty na reklusyon perpetua o kaya panghabang buhay na pagkakabilanggo, bakit hindi na agad ito i-disqualify? Diba? Kasi ito wala pong batas eh. Walang batas na makakapigil kay Digong na kumandidato. Walang batas din na makakapag-disqualify kay Digong as kandidato. Kahit na nandun siya sa ICC, meron pa rin po siyang karapatan na kumandidato. At pag nanalo siya, siya pa rin po ang mayor. Sasahod siya kahit nandun siya sa ICC. Papayag kaya ang Davao City na sila po ay merong mayor na hindi nakikita. Ngayon, diba, botohan, under po yan ng COMELEC. Kapag po nanalo na si Digong, siya po ay under na ng DILG. Ngayon, papayag din kaya ang ating DILG na merong mayor ang Davao City na papasahurin ng papasahurin pero hindi nakikita? Hindi nakakausap? Diba? Kaya sana mabago ng COMELEC Ewan ko kung paano nila babaguhin 'yan o kung meron bang paraan kasi ang nangyayari po hindi lang naman ito ngayon lang mangyayari eh. 'Di ba? Hindi natin masasabi sa mga darating na panahon, merong mga senador na makukulong, makokonvict sa mga kaso, merong mga congressman na makukulong, may mga governor, vice governor, 'di ba? Merong vice presidente na makukulong, may impeach. O, 'di ba? Bakit hindi ito ang gawin na pagkakataon, ito yung right time, kahit na mag-e-eleksyon, busy sila, ito yung pagkakataon, di ba, na sana meron man na makaisip na baguhin ang rules ng COMELEC. Tingin ko, pati konstitusyon kailangan baguhin o yung saligang batas. Kailangan ng electoral reform. Tingin ko, yan ang gagawin nila para mabago ang mga rules ng COMELEC. Bubuksan ng konstitusyon. Or, merong gagawa ng batas na kapag may kaso, walang maipakitang NBI clearance o police clearance ang isang kandidato, hindi na ito makakakandidato. Hindi siya pwedeng kumandidato. Diba sana ganun ang gawin para hindi po masayang ang boto at hindi masayang ang pasahod sa mga magiging mayor, congressman o governor o senador man lang na may mga kaso tas makokonvict. Kawawa taong bayan. Taong bayan po ang magdudusa. At magugulo magugulo ang leadership sa isang lugar, di ba? Kaya po sana talaga ay maging hudyat ito, maging eye opener ito sa ating gobyerno, sa ating mga kongresista, senador, para makita nila ang implication ng mga ganitong pangyayari. So bakit hindi agapan? Sa umpisa pa lang, hanapan na ng NBI clearance o police clearance ang isang kakandidato. Diba? Kapag may kaso, hindi pwedeng kumandidato. Lalo na kung mabibigat na kaso. Yun sana eh. Kaya lang, ewan natin kung sino a-action dyan, kung may a-action talaga. Hanggang lang naman tayo, suggestion lang naman tayo. Kung magagawa, edi okay. Kung hindi, edi hindi. Wala tayong magagawa. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Sana po ay masupport nyo ang ating kaibigan, si Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye po.